sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahadlang. Yo, what's up mga kabutingting? Yan good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan meron ako ditong gagawing electric pan. Ito ay wall pan na Kidiki. At bago ko ito umpisahan ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. Yan, saksak natin itong power cord. Tapos hilahin ko lang dito. Yan, ito ay may yan, kung nakikita nyo ay gumalaw at may ugong. Yan yan, umiikot, napakabagal. At sabi nga sa akin ng may-ari nito ay hirap daw siyang umikot at mabagal. So ayos ko lang yung aking tripod para makita nyo yung aking gagawin. So yan, una lang natin gagawin nito mga kabutingting ay tanggalin natin tong pangharap na screen para makita natin yung LC kung ito ba ay pre-wheel or walang alog yung kanyang busing. Yan, ikutin lang natin. Yan, kung nakikita nyo, napakalambot. Yan tapos alugin natin. Ayan, ay walang alog. So tanggalin lang natin itong tornilyo na ito. Yan. Tapos tanggalin muna natin tong LC mga kabutingting, baka mamaya madisgrasya pa. Hirap pa naman maghanap ng ganitong klaseng LC mga kabutingting. So tanggalin lang natin itong guard lock. Yan, pati itong screen, yan tanggalin na rin natin. Tapos itong kapasitor na ito mga kabutingting ay 1.5 microfarad dito. So tanggalin lang natin itong kapasitor at para ito ay ating mapalitan dahil ang problema lang nito ay kapasitor lang. So putulin lang natin ito. Yan. Tapos balatan natin itong dalawang wire. Yan. Tapos kuha muna ako ng kapasitor. Ayan, ito yung aking kapasitor. Ito ay 1.5 tsaka itong isa ay 2. So yung 2 yung aking gagamitin dahil yung stator nito ay makapal at mabigat yung kanyang LC. So buksan lang natin ito dahil naka-plastic ito mga kabutingting at talagang bago ito. So ayan ay ating hihinangin lang. Lalagyan lang natin ng soldering lead yung magkabilang terminal ng kapasitor. Yan. Tapos lagyan din natin ng soldering lead itong dalawang wire na ito na ikakabit natin sa bawat terminal ng kapasitor. Yan. Ayan ay kahit pagkabaliktaran mga kabutingting ay walang problema. Pero ito ay ating tornilyo muna yung kapasitor. Yan. Yan. Bago natin kabit at yung maiksi ay uunahin natin sa sa pagkabit or sa paghinang. Sunod itong mahaba para hindi tayo maalanganin. O yan. Tapos itong screen bago natin linisan ay ikakabit muna natin ito para makita nyo na mabilis lang at wala pa tayong ibang ginawa dyan kundi magpalit lang ng kapasitor. Yan. Balik lang natin itong LC. Yan. Tapos lagyan natin ito ng pan cap. Yan. Tapos steady ko lang. Yan. Tapos ilalapag ko. Tapos saksak ko yung power cord. Tapos yan nakasaksak na. Tapos hilahin ko lang. Ayan, number 1 ay mabilis na, hindi katulad kanina, halos hindi makagalaw mga kabutingting. So hugutin na natin yung saksakan. Tapos ito ay ating kakalasin ulit para ito ay malinisan. Yan, linisan ko muna itong LC nya. Yan, ito ay ating brushan lang, paintbrush para matanggal yung alikabok. Kaso yung sa likod ayaw matanggal kaya gagamit tayo nito. Basahan na medyo basa. Tapos yung isang kamay mo nito mga kabutingting, pag naglinis ka ng katulad nitong ginagawa ko ay dapat nakaganyan yung isang kamay dyan, nakatulak o nakaalalay, baka mamaya mabasag, madaling mabasag itong ganitong klaseng LC mga kabutingting dahil ito ay transparent kaya madaling mabasag, kaya alalayan mo sa isa pang kamay. Kung napapansin nyo yung kamay ko sa likod ay yun, nakaalalay. Ayan. Tapos ayusin ko lang yung aking tripod, hindi kita. So tanggalin ko lang itong guard lock
para malinisan itong screen. Ayan. So itabi muna natin yan at ito ay ating papagpagan. At habang ngayon ay nagpapagpag tayo mga kabutingting, yan, kwento ko lang sa inyo. Mayroon na akong buwena mano kanina mga kabutingting, spin dryer na Sharp. Ay nagpalit lang ako ng timer pero hindi ko na masyadong itinuro sa inyo dahil napakadali lang. So ito yun. Yan o, ito yun mga kabutingting. Ito ay spin dryer. At kung napapansin nyo ay inikot ko. Tapos ito naman yung pinalit ng unang gumawa. Timer ng electric fan lang. Lalo ko na. So ito naman yung original, ayan o, sinubukang baklasin at nilagyan na lang siya ng glue stick nung ibinalik. So ito yung aking buwena mano kanina mga kabutingting, spin dryer. At mayroon pa akong ibang nagawa kanina mga kabutingting, nag-convert naman ako ng motor at ito yon. Yan o, so ito yung motor na ikinabit ko at yan kung nakikita nyo yung gumagana. Tapos kung nakikita nyo napakalinis ng ilalim. So ibig sabihin yan, okay pa yung kanyang slim gear case. Tapos nagpalit din ako ng fan belt at ito yung original nila, SE 32.5 mga kabutingting. At ito naman yung aking ipinalit na fan belt. Pag mga ganito ay A31 na. Yan. Yan o, kung nakikita nyo A31, baliktad na lang. Pero basta yun ay A31. So yan lang. At ito mga kabutingting ay gigawas, single tab lang. Yan, kung nakikita nyo rito ay ano, umiikot na. So balik tayo dito sa aking ginagawa na KDK Woolpan. Kung nakikita nyo ay naglagay ako ng langis. Tapos inuga-uga ko para yung langis ay pumasok doon sa loob ng bushing. Tapos dito naman ay maglalagay din ako ng langis, kaya tatanggalin ko yung kanyang takip ng gearbox. Yan, tapos aalog-alogin ko rin yan para nang sa ganon yung langis ay papasok doon sa bushing. Tapos yan, balik ko na itong kanyang takip ng gearbox. Ayan, tapos ilahilahin natin. Tapos yan, balik na natin tong screen dahil nalinis na rin naman ito. Tapos lagyan lang natin ng guard lock. Yan, higpitan lang natin. Yan, tapos LC. Yan, napakalambot lalo mga kabutingting. Tapos lagyan na natin ng pan cap. Kaso meron ako napansin mga kabutingting, yung kanyang pinagtornilyuhan sa swing arm parang maluwag. Yan, tanggalin lang natin itong tornilyo sa swing arm. Tapos yan, kung nakikita nyo ay parang maluwag, akala ko nahuhugot. Yan, tanggalin lang natin itong tornilyo sa gearbox para matignan natin bakit maluwag siya. Yan, itong dalawang tornilyo. Kaso itong isa ay matigas, kaya pupukukin lang natin. Yan. Ayan, natanggal din. Ayan. Tapos tanggalin natin tong dalawang tornilyo ulit sa gearbox, sa takip. Hindi ko napansin kanina mga kabutingting. Ito pala ay kulang ng isang ano ito, bulitas. Nagwang talaga yan, higpitan lang natin ito. Tornilyo. Yan. Yan, okay naman ito mga kabutingting. Akala ko hindi okay. Yan, tornilyo lang natin ulit yung gearbox. Tatlong tornilyo lang naman ito. Ayan. Tapos yan, kuha lang ako ng isang bulitas. So yan, mayroon ako ditong bulitas. So isa lang yung nawala. So ito yung ating, yan, ganyan lang, napakasimple lang magbalik ng bulitas mga kabutingting. Yan, tornilyo lang natin itong takip ng gearbox. Kaso parang napapansin ko dito mga kabutingting ay para itong ano, hindi lapat na lapat. Kaya pag hilahin mo yung pinyon ay matatanggal yung kanyang bulitas. Ayan, natornilyo na.
Tapos balik na natin itong pagtornilyo sa kanyang swing arm. Yan, higpitan lang natin. Tapos takpan na natin ito at itornilyo na natin. Ayan. Tapos salpak ko yung ilisi. Ayan. Tapos pancap. Tapos itong pangharap na screen. Tapos testing natin mga kabutingting. Yan, ayusin ko muna yung aking tripod para kita nyo. Tapos saksak ko dito yung power cord. Tapos hilahin ko, ayan. Umiikot na at mabilis. Yun nga lang ay nagraragatak ito mga kabutingting. Ganito natin dahil pag ganyan talaga ang pagka wulpa na yan, kung nakikita nyo ay naglumalagatak. Yan, lapag natin ulit ito at tatanggalin na naman ulit natin itong takip ng motor. Yan. Tapos luluwagan lang natin itong tatlong tornilyo sa gearbox para nang sa ganun ay mausob natin sa kanan para yung gear niya at saka yung thread sa shafting ay maglalapat or magtatama talaga. Yan, higpitan natin ulit dahil naitulak ko na sa pakanan yan. Yan, testing natin ito mga kabutingting. Mamaya natin takpan. Yan, yan, lumalagatak pa rin mga kabutingting. Yan, oh. Nako, kaguwang na. Yan, ugutin ko yung saksakan. Ay nako, yan. Tanggalin natin itong dalawang tornilyo sa gearbox at papalitan natin ito ng takip ng gearbox. Hirap talaga pag ganito. May duda na ako niyan mga kabutingting na hindi maganda yung takip ng gearbox, parang hindi siya lapat na lapat. Ayan, tingnan natin itong kanyang mga gear kung wala, hindi ba bungi. Yan, hindi naman. Ayan, tanggalin lang natin at napakaganda pa nitong gear mga kabutingting, pati itong pinion. So itong takip lang ang may problema, so balik lang natin yan at hahanap ako ng takip ng gearbox at ito na nga. So tornilyo natin, kagwang talaga. Yan ang mahirap pagka ganito mga kabutingting, tanggal kabit. Yan, balik lang natin itong dalawang tornilyo. Si tatay mo na asa ano, katigong mo di ba magkatigong si Jaba dyan na adiha sige na ko ang dito ka. Diya bago para At mayroon pa silang electric pan na isa mga kabutingting. Ito ay ano daw ito? Boston B. At kung nakikita nyo, naka-plastic pa, napakaganda pa niyan mga kabutingting. Bagong-bago, sira na daw kagad. Ano kaya ang problema niyan? So dito muna tayo sa ating ginagawa, pero mamaya ko na itornilyo yung kapasitor. Testing na natin. Yan, pagbalik, tingnan natin kung malagatak pa ba. Yan, kung nakikita nyo, hindi na. Okay na mga kabutingting. So tornilyo lang natin itong kapasitor. Yan, tornilyo lang natin ulit yung kapasitor. Tapos takpan na natin. Yan, tornilyo lang natin. So ayan, tapos lagyan ko rin ng knob ito dahil wala itong knob. Ayan, okay na. Ayan, testing natin ulit. Ayan, ayan ay number 1 pa lang. Okay na ito mga kabutingting. At hindi na siya naglalagatak. Hindi katulad kanina. Ayan, tutungo lang natin ng konti. Oh, ayan. Okay na ito mga kabutingting. Hindi na siya lumalagatak. Ayan o. Ayan, good na ito. So ito lang yung problema niya, yung takip at saka yung kapasitor. So dito naman tayo sa Boston B. Yan, ito itatanggalin lang natin sa plastic. Yan, kung nakikita nyo, naka-plastic pa, napakaganda. Yun nga lang anak, ito may alog mga kabutingting. Malambot siya pero may alog. Ayan o, alog na alog. So ito i-testing natin. Yan, saksak natin itong power cord dito sa aking extension.
Yan, number 1. Yan, wala tong ugong. No power ito mga kabutingting. Yan, wala talaga ang ugong. So ito ay ating babaklasin mga kabutingting. Yan, para hindi humaba ito mga kabutingting, hindi ko na ipapakita yung pagtanggal ng 4 na tornilyo dyan sa cover ng motor, pangharap na motor. So yan, tanggal ko na yung tornilyo. Lingin to amo. Ana to amo. Dawa naman apte nagilapan labog ba naman Yan, tanggalin lang natin tong tornilyo sa swing arm para ito ay ating babaklasin. Dahil magpapalit tayo nito ng bushing mga kabutingting. Tanawa among kanang gas range o kanang isa na. Ano bang gas Tapos luluwagan lang natin tong tornilyo dito sa liig para mahugot natin. Tapos tanggalin lang natin itong 4 na tornilyo sa motor. At habang ito ay aking tinatanggal yung tornilyo sa motor, yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag meron akong mga bagong i-upload na video. At kung pwede mga kabutingting ay huwag po nating i-skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking tulong na para sa akin bilang isang content creator na hindi naman sikat. Sa baga munting channel pa lang itong aking channel mga kabutingting. Gamit tayo dito ng flat screw dahil mahirap itaas. Ayan, hindi magandang klaseng motor ito mga kabutingting, pero ito ay tanso. Pero try lang natin itong gagawin kung ito ba ay magagawa. So yan, so dito sa shafting na panlikod ay okay. So dito tayo sa pangharap, ito ang sira ang bushing. Yan, ugutin lang natin. Yan. Tapos yan, kung nakikita nyo ay maraming gasgas. At malaki na ang butas nyan. So tanggalin lang natin yung bushing. Ayan. Tapos kuha lang ako ng bushing. So ito yung aking bushing na pamalit. At kukunti na lang ito mga kabutingting. Mga piraso na lang ito mga kabutingting. So ito yung ating ipapalit. At ito yung original. Marami ng gasgas yung original nya. So ito yung aking iangat kung kayang iangat dahil hindi ko na to tatanggalin itong kanyang lock. Yan, try natin ipasok. Ako, matigas. So ibubuka ko pa ito. Mahirap tong ganitong klaseng lock mga kabutingting. Kaya iangat lang natin ito sa side cutter. Yan, try natin. Nako, hindi magkasya. So ito yung tanggalin na lang natin yung lock. Ayan, tapos ito yung ating babalik yung foam na nalaglag. Tapos lalangisan natin itong foam dahil ito yung tuyo. Ayan, tapos ayusin lang natin itong kanyang lock. Ayan, ibibend lang natin pababa. Paikot yan mga kabutingting para na sa ganun ay hindi tayo mahirapan or dapat saktong-sakto yung pagkalak sa bushing. Yan, tulak natin ito. Medyo nahirapan ako dito mga kabutingting. Yan, pupukpukin lang natin itong lock ng bushing sa side cutter. Yan, palit tayo ng flat screw na iba. Yan. Tapos pupukpukin natin ulit. Mahirap itong ganitong lock mga kabutingting. Ayun, kung nakita nyo sumulpot or natanggal yung lock. So yan, tulak natin ulit. Kita nga ng tubig. Importante, rata ko lang na yung sana doon ang inuduro. Buwang. Ako. Tanggal na naman mga kabutingting. Yan, ito'y hindi ko na ipapakita yung pagkabit nitong lock mga kabutingting dahil natagalan ako dito sa pagbalik dahil ang hirap ibalik yung lock nya. So yan, bali na ibalik ko na mga kabutingting. At gagalaw-galawin, kailangan hindi magagalaw yung kanyang bushing dyan. So dito naman tayo sa capacitor. Yan, ito yung ating lilihain. So ito yung ating liha. Medyo magaspang itong una kong ginamit na liha mga kabutingting. Sunod ay yung liha naman na pang finish, yung hindi masyadong magaspang. Yan.
Tapos kuha pa ako ng liha dyan. So ito naman yung liha na gagamitin ko. Hindi siya masyadong magaspang. So ganyan lang yung aking pamamaraan pag mga ganito. Hindi pa naman masyadong malalim yung groove nitong shafting na ito. At bagong-bago pa talaga itong electric pan nila mga kabutingting. So yan, nakikita nyo makinis na. So balik natin itong spacer. Tapos ito ating lalangisan yung foam sa likod. Kasi ito yung tuyo yan. Tapos itong kanyang shafting magkabilaan, lagyan din ng langis. So yan, salpak natin. Tapos yan, pukpukin lang natin. Nako, ang kagwang. Kumalas yung kanyang lock na naman mga kabutingting. Ayan o, kagwang talaga. So dyan ay hindi ko na ipinakita yung pagbalik ko dyan. Ayan, so ito na, nalock na naman mga kabutingting. Pinahirapan ako dyan sa electric pan na yan mga kabutingting. Nakadalawang baklas ako dyan. Iting punasan bago natin ano. Ayan. So ayan ay tuluyan ko nang nasimbol yan mga kabutingting. Balik natin yung 4 na tornilyo at ihigpitan lang natin yan. Natagalan ako dito sa electric pan na ito mga kabutingting habang ito ay aking ibinabalik yung lock. So dito ay fast forward ko lang dito mga kabutingting sa paghigpit ng mga tornilyo. So dito ay tinanggal ko yung tornilyo sa takip at hindi ko na ipinakita dyan dahil hindi ko to kabisado kung anong common ito mga kabutingting. Yan, kung nakikita nyo, ito yung kulay blue ang common. So yan ay aking ibinalik lang sa pagtornilyo. Yan. Tapos magbabalat ako dito dahil magbabypass lang ako dito dahil wala naman itong power. Dahil kung hahalongkatin ko pa yung doon sa pinakamotor niya, baka mamaya madisgrasya ko pa. So ito ay hindi magagawa. So kaya nagbabalat lang ako ng wire dyan. Tapos inanap ko yung kulay asul. Tapos puputulin at dudugtungan ko ng ibang wire na mahaba-haba ng konti. Yan, ito ay tatanggalin muna natin ito. Ang tornilyo na ito. Hindi tayo mahirapan sa pagputol ng common, yung kulay blue. Ito na. So yan ay ating puputulin. Tapos babalatan natin. Tapos balik natin yung tornilyo dahil hindi na tayo mahirapan yan sa pagdugtong dahil nabalatan na. So ito yung aking ipapalit na wire. So ayan ay aking idudugtong lang doon sa pinutol ko na kulay asul. Ayan. Tapos lalagyan ko lang ng spaghetti yan para mabilis. Tsaka mas matibay ito kaysa doon sa electrical tape. Kaya spaghetti lang yung aking inilagay dyan. So yan. Tapos yan, magbabalat lang ako ng wire dyan dahil matigas yung tornilyo sa kapasitor tanggalin. Yan o, hindi matatanggal yung tornilyo sa kapasitor. So ginawa ko dyan ay magbabalat lang ako dyan yung mahabang wire ng binaratan ko dyan, yung nasa taas, para dyan ko na lang i-jumper. Pero ito mga kabutingting ay ano lang ito, tsambahan lang dahil parehas kulay itim. Tsaka hindi ko to kabisado kung saan banda nakatawag nyan, nakakabit yung thermal fuse dahil parehas kulay itim. So dito ay sasaksak ko yung power cord, tapos yung aking engine ampere ay yan, ikis-kis ko lang dyan sa binalatan ko. Kung nakikita nyo yung may ikot na. So yan, ito ay aking puputulin mahaba, dahil mahaba. Tapos ipupulupot ko yan dyan. Tapos yung paglagay ng electrical tape dyan sa aking ipinulupot dyan sa binalatan kong wire kanina ay yan, hindi ko na pinakita yan. So yan, kung nakikita nyo may electrical tape na. So dito ay nasimbol ko na. Higpitan ko lang dito yung tornilyo sa liig. Tapos tornilyo natin yung swing arm. Yan. Tapos higpitan lang natin tong tornilyo na ito.
tornilyo sa swing arm. Yan. Tapos yan, para hindi matanggal yung lock ng bushing, ayan ay kinalangan ko ng ano yan, pang DIY ko na pantanggal ng or pagbalik ng rematch sa motor. Yan. Tapos binalik ko na yung ano dyan, yung pinaka stopper ng LC. So dito ay assemble na. Yan, balik na yung screen. Pati itong harap na bang motor, cover sa motor. Yan, yan yung aking unang ginawa dyan. Yan, tornilyo lang natin. At dito, papas forward ko lang yung pag ano dyan, pagbalik sa tornilyo sa apat na tornilyo dyan sa housing ng cover sa motor. Kalimting. So dito mga kabutingting ay nag voice over lang ako dahil maingay. Kung naririnig nyo yung mga nagkukwentuhan ay napakaingay. Kaya ako ay nag voice over at hindi ako nagsasalita. Gawa lang ako ng gawa dyan. Yan, kaya ting babalik na itong kanyang likod na screen. Tapos yan, yan ating lalagyan ng guard lock. Pitan lang natin. Yan, tapos hindi ko na ito nilinisan yung screen tsaka LC mga kabutingting dahil napakalinis nito, dahil kita nyo naman nakabalot pa sa plastic at talaga namang ito ay bagong bago pa talaga. At hindi na rin ako nagpalit ng kapasitor dito mga kabutingting dahil ito ay mabilis pa. So testing natin. Yan, kita nyo umiikot na, yan ay number 1 pa lang. Tapos tingnan natin kung ito ba ay magsiswing. Ayan o, kung nakikita nyo ay umiikot na. So ito ay ating tatakpan na. Ayan, hanapin ko lang yung tornilyo. Dahil hanap ako ng hanap ng tornilyo dyan, nawala. So ayan na, nakatornilyo na. Tapos balik natin yung knob. So yan, nakaharap pala ako dito mga kabutingting. So yan, testing na mga kabutingting, final testing. At yun yung may-ari na sa aking likod. Yan o, okay na yan sa all right mga kabutingting. So yan, bali dahil okay na yan mga kabutingting, so dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo itong video na ito ay baka pwedeng pa-like at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kang napadpad sa aking channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, lagi nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.